Tignan ang screen para sa picture. Alam mo ba, ang simbolo sa gabay medalyon ay ginamit ng ating mga ninuno bilang simbolo ng gabay sa paglalakbay. Inilalagay ang simbolo sa mga sasakyang pangdagat upang sila ay ligtas na makaalis at makabalik sa kanilang bayan. Ngayon sa kasalukuyan, ginagamit ang simbolo na ito bilang gabay sa pang-araw-araw na buhay. Gabay sa negosyo, gabay sa karir, gabay sa kalusugan, gabay sa kayamanan. Mas pinabisa at pinalakas ang gabay medalyon dahil ito ay binasbasan at kinonsagra ng Antingeros del Negros. Buhay na gamit na ito, susuotin na lang, pero may kasama pa ring orasyon at guide kung paano ito gagamitin. Ikaw ba? Kailangan mo ba ng gabay? Check yung link sa comment section or pindutin ang yellow basket. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kalo. Taong 1943, Santa Carmen, Dumalag, Capiz. Nang mga panong ito ay nasa matinding krisis ang bansa. Nasa ilalim ng pananakop ng mga Hapon ang buong Pilipinas. Napilitang magtago ang ating mga kababayan sa takot na mapatay ng mga dayuhang mananakop. Hindi na tayo pwedeng bumaba pa sa bayan. At isa pa, wala na tayong makukuhang pagkain mula doon. Halos naubos na ng mga Hapon ang nakaimbak na bigas sa bodega ng bayan. Kahit ang mga pananim natin, hindi na din nila pinalampas. Wika namang Segundo habang nag-eembentaryo ng mga natirang pagkain. 2 buwan pa lang ang nakalipas simula nang mamundok ang mga ito. Nagkalat ang mga sundalong Hapon sa paanan ng kabundukan. Hindi tayo basta-bastang makakalusot sa mga yun. Wika ng pinsan nito na ang pangalan ay Nato. Ako na ang bahala dyan. Kung kinakailangan nating bumaba, hayaan niyong akong gumawa ng paraan. Hindi uubra sa akin ang mga yun. At saka hindi ko nga kayo maintindihan eh. Bakit ba kayo takot na takot sa mga yun? Wika ni Kalo. Ito ang pinakamahilig sa basag ulo. Kahit nung kabataan pa nito, naging sakit ng ulo ni Mang Segundo ang binata. Ngunit kalaunan, naging kapaki-pakinabang ang katapangan ni Kalo. Lalo pa nang magsimula na ang pananakop ng mga dayuhan. Isa ang binata sa mga nakipagsagupaan sa pinakaunang bugso ng mga Hapon. Ngunit kalaunan ay napilitang umatras dahil na din sa kakulangan sa bilang. Kung hindi nyo na itatanong may kakaibang kakayahan si Kalo, nagtataglay ito ng kakaibang lakas dahil sa kanyang bertud ng ngipin ng kalabaw at ang gabay niya na puting kalabaw. Hindi mo na maaalis kay Kalo ang ganyang ugali. Napuno ng galit ang puso ng pinsan mo simula nang dumating ang mga dayuhan at sinakop tayo. Wika ni Mang Segundo. Nang mga sandaling iyon ay naghahanda para mangaso si Kalo. Oh, ano na to? Sasama ka ba? Tanong ng binata. Oo na, sasama na ako. Tatawagin ko lang sina Enrico. Hindi pwedeng lumakad tayo nang wala sila eh. Tugon ni Nato. Nabubuhay sa pangangaso at pangunguha ng mga ligaw na prutas at bungang ugat. Naging mailap ang bigas at mais kaya naman ang pinagkukunan nila bilang kapalit. Isang uri ng bungang ugat na kung tawagin ay kayos. Napakadami nito sa kagubatan, ngunit mahirap ang prosesong pagdaraanan para makain ito. May taglay na malakas na lason ang dagta nito at kailangang ibabad sa umaagos na tubig sa loob ng ilang araw hanggang sa maging puti. Matapos ibilad hanggang sa matuyo, saka pa lamang babayuhin para maging pinong pulbos na ginagawang lugaw at tinapay ng mga kababayan natin nung panahon ng Hapon. Mahirap man mamuhay sa ganong sitwasyon. Hindi naging hadlang kila Kalo ang ganong kalagayan
Itinuloy ng mga ito ang kanilang pakikibaka sa mga dayuhan. Sa kalagitnaan ng pangangaso, nakita nila Kalo ang grupo ng mga sundalong Hapon na nagpapatrolya sa lugar. Nasa bandang paanan ito ng kabundukan na kinaroroonan ng kanilang pamayanan. Ilang metro na lamang ang layo ng mga ito. Kaya naman hindi nagsayang ng pagkakataon ang binata. Nato, dito lang kayo ha. Manatili kayong nakabantay. Ako nang bahala sa mga yan. Wika ni Kalo sabay sugod sa mga Hapon. Nagulat ang mga ito nang biglang tumilapon ang isa sa kanila. Sunod-sunod na nagtalsikan ang mga ito. Nataranta ng husto ang mga dayuhan at pilit hinanap kung saan nang gagaling ang mga atake. Pasimpleng naglakad si Kalo papunta sa mga ito. Pinagtatagpas ang mga ulo gamit ang sandata ng kanilang opisyal. Matapos patayin ng mga dayuhan ay umalis na sa lugar ang binata. Bumalik ito sa kinaroroonan ng iba pang kasama. Pambihira ka talaga, Kalo. Ano ba yung dala-dala mo? Bakit mo kinuha yung espada ng Hapon? Tanong ni Nato. Idadagdag ko lang sa koleksyon ko. Halika na, bumalik na tayo sa kuta. Tugon ni Kalo. Nakaugalian ng binata na mangolekta ng mga espada at iba pang patalim na ginagamit ng mga kalaban. Lalo pa kung malakas ang may-ari, karapat dapat na kalaban para sa kanya. Pagdating sa kuta, pinaliwanag ni Nato ang ginawa ni Kalo. Gaya ng dati, papuri na naman ang sumalubong sa kanya mula sa mga kasamahan. Mukhang napapadalas na ang pagpapatrolya ng mga Hapon sa lugar na ito. At malamang, nagtataka din ang ilan sa kanila kung bakit wala nang nakakabalik. Hindi magtatagal, malalaman nila ang lokasyon natin. Siguro mas mabuti kung lilimitahan mo muna ang pakikipagsagupaan sa kanila. Wika namang Segundo. Iwasan ko na lang ang pakikipagsagupaan kung hindi ko sila makikita. Tugon ni Kalo. Alam kong hindi kita masisisi, pero isipin mong mabuti. Maaari silang magpadala ng mas maraming sundalo sa oras na malaman nilang may kung sinong pumapatay sa mga kasama nila. Hindi ito ang oras para pairalin ang katigasan ng ulo mo, Kalo. Isipin mo ang kapakanan ng mga kasama natin. Hindi sila kagaya mong may taglay na lakas. Wika namang Segundo. Tumayo si Kalo at lumapit sa ama. Hindi ako maglalakas loob na sabihin sa iyo to ngayon kung hindi ko alam ang gagawin ko. Magtiwala ka lang, tay. Dahil hindi ko papabayaan ang ating mga kasama. Hanggat nabubuhay ako, walang sino man ang makakagalaw sa kanila. Tugon ng binata. Matapos ay lumabas ito ng kwarto. Pinagbasda ng mga kasamang nagkakasayahan sa kabila ng kanilang kinakarap na pagsubok. Nagagawa pa din nilang magsaya. Mukhang nagkasagutan na naman kayo ni Tio Segundo ah. Alam mo, Kalo, tama naman siya eh. Hindi sa lahat ng oras nandito ka para protektahan ng nayon. Ito lang ang tanging naiiwang lugar kung saan maaaring manatiling ligtas ang ating mga kababayan. Wala sa mga kalaban ang nakakaalam ng lugar na to. At sa oras na magpadala ng maraming sundalo mga dayuhan, siguradong matutunto nila ang lugar. Wika ni Nato. Hindi ko naririnig yung sinasabi nyo, ano? Alam ko ang maaaring kapalit ng gagawin ko. Pero kasi ito lang din yung naisip kong paraan para unti-unti silang ubusin. Iparamdam sa kanila na may dapat silang katakutan. Sayang yung lakas sa pinagkalob sa akin ng kalikasan kung hindi ko gagamitin sa kanila. Tugon ni Kalo. Ikaw ang bahala. Kung anong pasya mo, kaisa mo ko, Kalo. Kami ni Manong Enrico ko, susuportahan ka namin.
Wika ni Nato. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na ito upang magpahinga. Nagpaiwan naman si Nato sa labas ng tahanan upang magpahangin. Mukhang hindi ka na talaga mapipigilan, Kalo. Alam kong iniisip mo lang ang kapakanan ng mga tao, ngunit sa maling pamamaraan. Ang akala ko, ako lang ang hindi nag-iisip. Ikaw din pala. Napakakitid ng utak mo. Hindi karahasan ang sagot sa lahat ng problema. Minsan kailangan mong makinig sa sinasabi ng iba upang matimbang mo ang mga bagay-bagay. Wika ng isang nilalang. Nagpakita ito sa likuran ng binata. Ay nako, alam mo Brago, masyado kang pakialamero para sa isang gabay ano? Hindi naman sa hindi ko ginagamit yung isip ko. Pero ano ba sa tingin mo yung dapat kong gawin, tumunganga? Antayin ubusin ng mga dayuwang mananakop yung mga kasamahan ko? Hindi naman yata tama yun. Tugon ni Kalo. Nang mga sandaling ito ay kausap ng binata ang gabay na puting kalabaw. Pinangalanan niya itong Brago. Hindi malinaw kung saan nanggaling si Brago. Ang alam lang ng binata, kasama niya ito simula nang magkaisip siya at nang maipamana sa kanya ng yumaong lolo ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo, Kutong Lupa. Magiging ipokrito ko kung sasabihin ko sa'yo na ayoko sa karahasan. Alam nating pareho, likas ito sa aking katangian. Pero ang sinasabi ko, hindi lahat ng bagay nadadaan sa ganung paraan. Maging kaming mga balaw na mahilig makipagbasag ulo, kung minsan ay dinadaan sa mabuting usapan ang mga bagay na hindi mauunawaan. Wika ng gabay na si Brago. Makakutong lupa ka. Kaala mong ganda ng itsura mo. Sa pagkakataong to Brago, hindi natin sila kayang daanin sa mabuting usapan. Pasensya na. Pero hindi ako yung tipong makikipagkaibigan sa mga dayuhan na gustong umangkin ng ating lupain at kalayaan. Tugon ni Kalo. Alam ni Brago na wala na siyang magagawa. Hindi na masusupil ang gustong mangyari ni Kalo. Kaya naman hinayaan niya na lang ito. Kahit anong maging pasya mo, Kutong Lupa, alam mong nandito ako para sumuporta. Magpahinga ka na. May lakad pa kayo bukas ng mga pinsan mo. Muling wika ng gabay. Napag-usapan nila Nato na bumaba sa bayan upang tignan ang kalagayan ng ilan sa mga kasamang naroon. Nagpaiwan ng mga ito dahil sa ari-ariang naipundar. Ilang beses silang kinumbinse na sumama na sa pagtatago. Kaso nga lang mas inaalala ng mga ito ang mga naiwang ari-arian. Kinabukasan, maagang naganda ang pangkat para bumaba sa bayan. Maging si Mang Segundo, nagpa siyang sumama ng mga oras na yon para makita ang kalagayan ng kanyang mga kaanak. Matapos ibigay ang huling panuto, nagsimula ng maglakad ang grupo. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nadaanan ng mga ito ang tahanang may nakasampay na uniforme ng mga sundalong Hapon. Huminto ang pangkat. Nagpa siyang mag-iba ng daan sa pag-aakalang isa ito sa mga bahay na nasakop ng mga kalaban. Ngunit laking gulat ni Mang Segundo nang magpakita ang isang lalaking nasa edad 40. Huwag kayong mag-alala. Hindi kalaban ang nakatira sa bahay. Pero hindi rin kakampi. Kung gusto niyong dumaan, sige, malaya kayo. Pero huwag kayong gagawa ng kahit anong hindi magugustuhan ng mga nakatira.
dahil paniguradong magkakagulo. At kapag minalas pa kayo, baka hindi nyo marating ang bayan. Wika ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Ano bang nakatira sa tahanang yan? Ikaw bang may-ari ng bahay na yan? Tanong ni Mang Segundo. Mga nilalang na hindi nyo gugustuhin gambalain. Tugon ng lalaki. Napalingon si Kalo sa bahay. Nakita nito ang mga nanlilisik na mata ng ilang katao. Mga aswang sila, tay. Magsipaganda kayo. Mukhang mapapalaban tayo. Wika ni Kalo. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng tao kanina? Hindi tayo lalaban. Dahil una sa lahat, hindi naman sila ang pakay natin, kaya umayos ka, Kalo. Saway ni Mang Segundo. Alam ko, tay, pero hindi mo ko masisisi kung sakaling sumalakay sila. Dahil hindi ako tutunganga sa isang tabi at hayaang lapain ng mga yan. Tugon ni Kalo. Mukhang masyadong mainitin ang ulo ng kasama mong binata. Pero uulitin ko sa'yo, hindi kami kalaban at hindi rin kakampi. Kung merong dapat labanan, yun ay ang mga dayuhang sundalo. Kaya kung dadaan lang kayo sa aming bakuran, wala tayong magiging problema, binata. Ngunit kung naghamon ka ng away, hindi rin kita aatrasan. Muling wika ni Doming. Eh, pagpatawad mo, walang respeto yung anak ko eh. Hayaan mo. Pagsasabihan ko na lang ha. Salamat kaibigan. Makikiraan lang kami. Tugon ni Mang Segundo at lalong uminit ang ulo ni Kalo. Humingi pa ng tawad ang ama sa lalaki. Akmang magsasalita pa sana ito. Ngunit tinitigan ng masama ni Mang Segundo ang anak. Kaya naman nanahimik na lang siya. Nagpatuloy sa paglalakad ang grupo. Nanlaki ang mga mata nila Kalo nang makita ang tambak na buto ng mga sundalong Hapon sa gilid ng daan. May mga karning nakabilad sa likod ng tahanan hanggang sa bubong. Umalis na tayo dito. Mukhang babaliktad yata yung sikmura ko eh. Wika ni Nato. Huwag mong tignan kung hindi mo kayang tanawin. Normal lang sa isang tahanan ng aswang ang ganyan. Nakikiraan ka lang, kaya huwag ka masyadong maarte. Tugon ni Mang Segundo. Nagpatuloy sa paglalakad ang mga ito. Ngunit panay pa rin ang paglingon ni Kalo sa lalaking nakausap ng ama. Hindi maalis sa isipan nito ang mga nakita. Wag lang siyang magkakamaling biktimahin ng mga kasama natin sa kuta. Ako ang babali sa leeg niyan. Wika ni Kalo. Hindi mangyayari yun, Kalo. Alam mo kung bakit? Dahil sa mga dayuhang nagkalat sa lugar. Mas pipiliin nilang patayin ang mga ito at gawing konsumo kaysa sa ating mga kababayan nila. Kagaya nga ng sinabi ng tao kanina, hindi natin siya kakampi. Pero sa pagkakataong ito, hindi din natin siya kalaban. Magpasalamat na lang tayo dahil malaki ang tulong nila sa atin. Hindi basta-basta nakakarating sa kuta ang mga Hapong napapadaan sa gawing ito. Tugon ni Nato. Hindi pa man sila nakakalayo sa lugar. Nakarinig sila ng putok ng baril. Dali-daling bumalik si Kalo. Alam niyang sa tahanan ng lalaki nang gagaling ang mga putok. Laking gulat nito nang makita ang ilang sundalong Hapon. Pinapaikutan nila ang lalaki na nakaiga sa lupa. Nandito na ang mga Hapon. Pero sino yung lalaking nakatakip ang muka? Wika ni Mang Segundo. Biglang tumakbo si Kalo papunta sa mga ito. May traidor! May traidor sa ating mga kalahi! Wika ng binata. Hindi na nagawang pigilan ng matanda ang anak. Sinugod nito ang mga sundalo at isa-isang pinabagsak. Pinagbabaril siya ng mga ito.
Ngunit hindi tinatabla ng bala ang katawan ni Kalo. Bagay na ikinagulat ng mga sundalo, maging ng mga nakatira sa tahanan. Walang kahirap-hirap na pinagpapapatay ni Kalo ang mga sundalo. Matapos ay inabot ang kamay sa lalaki upang itayo ito. Ako nga pala si Kalo. Huwag mo sanang isipin na ginawa ko to dahil magkakampi tayo. Nagkataon lang na nakita ko mga sundalong Hapon at matindi ang galit ko sa kanila kaya kita tinulungan. Wika ni Kalo. Kaya namin silang talunin, kaso nakialam ka pa. Ako nga pala si Domeng. Huwag mo ring asahan na magpapasalamat ako sa'yo. Tugon ni Domeng. Sige na, kayo nang bahala sa mga yan Tutuloy na kami. Wika ni Kalo at nagpatuloy na sa paglalakad. Napapangiti na lang si Nato dahil taliwa sa sinasabi ng binata ang kanyang kinikilos. Ilang sandali pa ay narating na nila ang bayan. Nalungkot si Kalo dahil nagmistulang sementeryo ang lugar na dati punong-puno ng mga tao. Nakakalungkot talagang isipin na ganito yung nangyari sa ating bayan. Kamakailan lang masaya tayong nakikipaglaro sa mga kaibigan natin. Pero ngayon ni isa sa kanila, hindi na magilap. Parang inabandon na yung buong lugar Wika ni Nato. Nato, alam mo naman yung dahilan kung bakit nagkaganito Kaya imbis na magsentimiento ka, kumilos na lang tayo para matapos na yung gulo at bumalik sa dating sigla yung bayan natin. Tugon ni Kalo. Nagpatuloy sa paglalakad ang pangkat habang hinahanap ang ilan sa kanilang mga kakilalang naiwan sa lugar. Naghiwa-hiwalay ang mga ito para mas mabilis matapos ang kanilang pakay. Ang mabuti pa, Kalo, kayo ang pumunta sa bandang Ilaya. Kami na ang bahala dito. Isama mo si Nato at ikaw, Enrico. Ikaw naman ang sasama sa akin. Wika ni Mang Segundo. Sinunod ng binata ang sinabi ng ama. Pinuntahan ang gawing ibaba ng bayan kung saan nakatira ang ilan sa kanilang mga kamag-anak. Nagtataka si Kalo dahil meron pang mga nakatanim na palay. Umuusok din ang kusina sa tahanang malapit sa palayan. Indikasyon na may nakatira sa lugar at dahil bahay ito ng Chewin, hindi nagdalawang isip ang binata na punta nito. Kumatok siya sa pintuan ngunit walang sumasagot. Umikot ito sa bandang kusina. Doon natagpuan ng kanyang tiyuhin na nagluluto ng kung ano sa malaking kaldero. Napalingon ng matanda nang mapansing nakatayo si Kalo sa kanyang likuran. Kalo, ano ginagawa mo dito? Bakit kayo bumaba? Sinong kasama mo? Tanong ng matanda. Sinatatay ho pero naroon sila sa gawing ilawod. Kayo po, anong ginagawa nyo? At para saan po yung niluluto nyo? Ang dami Tanong ni Kalo. Ito ba? Para ito sa mga dadaang sundalo. Naghahanda ako ng makakain nila tuwing tanghali. Sa kanong paraan man lang, makatulong ako sa kanilang ipinaglalaban. Tugon ni Tandang Marcel. Sundalo? Teka, anong ibig sabihin nyo, Lolo? Anong sundalo? Sa pagkakaalam ko, naubos na halos lahat ng puwersa ng pamahalaan Yung ilan nga nagtatago na lang Tanong ni Kalo. Meron pang natitira kahit papano. Patuloy silang nakikipaglaban ng palihim. Bakit hindi ka muna dumito nang malaman mo? Wika ni Tandang Marcel. Kinausap ni Kalo si Nato na nooy nagtataka sa sinasabi ng matanda. Nato, mabuti pa puntahan mo muna si natatay sa Ilawod. Sabihin mo yung nangyari dito. Wika ni Kalo. Sigurado ka bang magpapaiwan ka? Delikado Mamaya mga sundalong Hapon yung tinutukoy ni Tio Marcel. Tugon ni Nato. Para namang hindi mo ako kilala
Kaya ko yung sarili ko. Ako nang bahala. Huling wika ni Kalo. Sinunod ni Nato ang sinabi ng pinsan. Habang nag-aantay, naidlip ang binata sa lilim ng puno ng mangga. Ilang minuto ang nakalipas. Nagising ito sa ingay ng mga nagkakalansingang kubyertos. Bumangon ang binata at nanlaki mga mata. Napakaraming sundalong Pilipino ang nagtitipon sa kusina ng matanda upang pagsaluhan ang nilutong arroz caldo. Pagpasensyaan niyo, yan lang ang nakayanan ko. Paubos na rin kasi yung naimbak na palay at malayo pa ang anihan. Wika ni Tandang Marcel. Nilingon ito ng isa sa mga sundalo at hinawakan sa balikat. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Tatang Marcel. Malaking tulong para sa aking hukbo ang ginawa niyo. Nag-aalala nga po ako. Baka matuklasan ng mga hapon ang ginagawa niyo. Wika ng lalaki. Mara namang lumakad ang binata papunta sa kinaroroonan ni Tandang Marcel. Huwag mo kong alalahanin. Mawala man ako. Hindi ako nanghihinayang. Alam kong ginawa ko ang nararapat. At isa pa para to sa bayan Nga pala, ito si Kalo. Pamangking kong naninirahan doon sa kabilang ibayo. Kaloy, pinapakilala ko sa iyo si Bencio, ang leader ng mga sundalong lumalaban sa mga tayuhan. Wika ni Tandang Marcel. Kumusta, iho? Madalas kang nababanggit sa akin ni Tatang Marcel. Balita ko, marami nang nasistensya nyo doon sa kabundukan. Pero mag-iingat kayo. Dahil nagtataka na ang puwersa ng kalaban, lalo pat wala nang nakakabalik sa sundalo nila mula sa lugar na yun. Wika ni Bencio. Malaking pagkakamali ang pagpasok nila sa teritoryo ko. Kaya hindi mo rin kami masisisi kung lumalaban man kami sa kanila. At isa pa, hindi ako natatakot sa mga yun. Atin ang lupain na ito at nararapat lang na ipaglaban. Wika ng binata habang sumasandok ng arroz caldo sa malaking kaldero. Narinig ko ang kwento mo mula kay Tatang Marcel. Alam kong malaki ang maitutulong mo sa hukbo. Bakit hindi ka sumama sa amin? Tanong ni Bencio. Pasensya na pero kumikilos ako mag-isa kaya salamat na lang. Tugon ng binata. Maya-maya pa ay dumating na si Mang Segundo kasama ang dalawang pinsan ni Kalo. Kinausap ng mga ito si Tandang Marcel. Manong Marcel, ano ba yung iniisip mo? Bakit mo ginagawa yan? Napakadelikado ng pagtulong mo sa mga sundalo. Wika ni Mang Segundo. Alam ko ang ginagawa ko, Segundo. Hindi ako kagaya mo. Nabahagang buntot at nagtago sa kakahuyan. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya kahit ikamatay ko pa. Tugon ni Tandang Marcel. Ay naku Manong, hindi ako duwag. Kumikilos din kami para mabawasan ang puwersa ng mga Hapon. Kahit papano, nagtatagumpay naman kami sa tulong ni Kalo. Wika ni Mang Segundo. Yun na nga Inaasa mo ang lahat sa anak mo. Bakit? Hindi mo ba kayang kumilos sa sarili mong paraan? Paano kung wala si Kalo? Anong gagawin mo? Tanong ni Tandang Marcel. Hindi na nakasagot pa si Mang Segundo. Alam niya na tama ang sinabi ng matanda. Ibinaling ni Tandang Marcel ang tingin kay Kalo para gumaan ang sitwasyon. Iniba nito ang usapan. Tignan mo ang anak mo. Kamakailan lang uhugin pa yan Hindi pa marunong magsuot ng salawal. Pero ngayon kinakatakutan na ng mga Hapon. Sinong mag-aakala na siya ang pamamanahan ni tatay ng bertud ng ngipin ng kalabaw? Wika ni Tandang Marcel. Hindi ko din inaakala na gagawin yun ni tatay. Pero masaya ako dahil siya ang napili ng matanda
at nagagamit niya ito sa maayos na paraan. Tugon ni Mang Segundo. Maya-maya ay nakarinig ng pito ang dalawang matanda. Mabilis na nagdamputan ng sandata ang mga sundalo. Maging si Kalo. Inilapag ang hawak na mangkok at tumingin sa kalsada. Malaking hukbo ng mga Hapon ang paparating. Lulan ang mga ito ng kanilang truck. Dali-daling nagtago ang mga sundalo sa talahib. Inantay na makalampas sa mga kalaban. Samantalang si Kalo naman, nanatiling nakaupo sa ugat ng puno. Nilapitan ito ng isa sa mga sundalo at tinutukan ng baril. Abot langit ang kaba ng dalawang matanda sa pag-aakalang mapapahamak ang binata. Anong pangaran mo? Anong ginagawa mo rito? Tanong ng sundalo. Walang iya. Talagang marunong ka magsalita ng lingwahe namin, ha? Ayos to, ah. Kaluang pangalan ko, napadaan lang, nagpapahinga. Tugon ni Kalo. Aro nagpapahinga? Bawal kagaya mo lugar na to. Alis ka rito kung ayaw mo aresto. Napangiti ang binata. Tinignan ng ilan pang sundalo. Sa tansya ni Kalo, mahigit kumulang 30 ang mga ito. Bakit naman ako aalis sa sarili kong lupain? Hindi ba dapat kayo yung umalis dito? Tugon ng binata. Napasapo na lang sa batok si Mang Segundo. Alam niya na ang susunod na mangyayari. Ano sabi mo? Bakero! Wika ng Hapon. Sabay bunot ng sandata. Nakita ni Kalo na gawa sa magandang bakal ang espada ng Hapon. Kaya naman napangiti ang binata. Ayos, ah. Mukhang maganda yung espada mo, ah. Pwede ko bang hingiin? Wika ni Kalo. Nagulat ang mga kasama ng sundalo nang bigla na lang itong tumilapon papunta sa truck. Naiwan sa kinakatayuan ni Kalo ang sandata nito. Dinampot ng binata ang espada. Naglakad papalapit sa mga sundalo. Akmang pipigil na sana si Tandang Marcel, ngunit hinawakan ito ni Mang Segundo. Mas mabuti pa, huwag kang makikialam, Manong. Wika ni Mang Segundo. Ibinaling nito ang tingin kay Kalo. Patuloy na naglalakad ang binata. Nakatutok naman sa kanya ang baril na mga kalaban. Isa-isang nagpaputok ang mga ito. Ngunit tila tumatalbog lang sa katawan ni Kalo ang bala ng mga sundalo. Biglang nawala sa kinakatayuan si Kalo. Nataranta ang mga sundalo dahil isa-isa silang bumabagsak. Hindi malaman ng mga ito ang direksyong pinagmumulan ng binata. Paisa-isa, bumabagsak ang ulo ng mga Hapon sa lupa. Ayos, ah. Ang ganda palang gamitin ng sandata nyo. Akin na lang yung isang to, ah. Wika ni Kalo. Sa paningin ng mga kalaban, isang demonyong may hawak ng espada ang nasa harapan. Ngunit para sa mga kasama ni Kalo, isang bayani ang nakikita nila. Hindi nagtagal ay nagawang ubusin ng binata ang lahat ng mga sundalo, kasama pa ang kanilang pinuno. Siniguradong walang matitirang buhay. Matapos ay inutusan ng binata si Nato upang sunugin ang katawan ng mga ito. Hindi na tayo maaari magtagal sa lugar na ito. Anumang oras ay darating ang kanilang mga kasamahan, lalo pat umalingaw-ngaw na ang putok ng mga baril. Wika ni Mang Segundo. Mauna na po kayo, tay. May kailangan lang akong tapusin. Pangako, susunod po ako. Tugon ni Kalo bit-bit ang espada ng Hapon. Pinuntahan ng binata ang pinanggalingan ng mga ito. Tumambad sa kanya ang isang pamayanan na natutupok. Tignan mo ang ginawa ng mga demonyong to. Hindi na sila naawa sa mga tao. Wika ng gabay. Alam kong may ginawang kalokohan ng mga sandalong ito.
Kaya hindi ko sila maaaring palampasin. Pagbabayaran nila ang lahat ng kahayupang ginawa nila. Pangako hindi ako titigil hanggat may natitirang buhay sa mga dayuhang nagtatangkang sumakop sa atin. Wika ni Kalo. Naglakad ito sa gitna ng nasusunog na nayon upang tignan kung may mga nakaligtas. Sa kasamaang palad, tumambad sa binata ang mga bangkay ng mga taga roon. Walang pinapatawad ang mga dayuhan, mapababae, lalaki, bata at matanda. Maging ang mga sanggol ay pinapatay, hindi pinapalampas. Ang ilan sa kanila ay tinutusok sa kawayan, itinatayo sa gilid ng daan. Lalong napuno ng galit si Kalo. Hindi nito mapigilan ang sariling maiyak sa kalunos-lunos na sinapit ng mga kababayan sa kamay ng mga dayuhan. Brago, may magagawa ka ba para matunto ng kinaroroonan ng himpilan ng mga Hapon? Tanong ni Kalo. Gusto ko ang iniisip mo, Kalo. Oo, may paraan. Natatandaan mo ba si Doming? Tugon ni Brago. Yung aswang? Anong magagawa ng isang yun? Alam ni Doming kung saan matatagpuan ang pinakamalaking kampo ng mga dayuhan. Sigurado ko dahil tinutugis din nila ang mga Hapon. Kung ganon, kailangan nating bumalik sa bundok upang kausapin siya. Bilisan mo na, Drago. Dali-daling tumakbo si Kalo pabalik sa kabundukan. Hindi nito alintana ang pananakit ng binti at pagod dahil sa napakatarik na daanan. Nang mga sandaling iyon ay pinangungunahan ng matinding galit ang binata. Ilang minutong nakalipas, narating nito ang tahanan ni Doming. Humahangos itong kumatok sa pintuan ng aswang. Ikaw pala, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Doming. Kakainin ko ang sinabi ko. Kailangan ko ng tulong mo. Napangiti si Doming dahil sa sinabi ni Kalo. Anong klaseng tulong naman yan? Kailangan kong matunto ng kinaroroonan ng kuta ng mga Hapon. Hindi ko na matagalan yung ginagawa nilang kayupan eh. Ngayon lang, isang buong nayon ang sinalakay nila. Isinabit pa yung mga bangkay ng bata sa tulos ng kawayan, inilagay sa tabi ng daan. Wika ni Kalo. Nanlaki ang mga mata ni Doming sa sinabi nito. Mga hayop sila. Aaminin kong aswang ako. Pagkain ang tingin namin sa mga tao pero kahit papano may respeto kami sa inyo. Hindi na makatarungan ang ginawa nila. Kahit hindi ka magsabi, kung ako mismo nakasaksi, hindi ako magdadalawang isip. Humanda ka, sasalakay tayo. Tugon ni Doming. Nagpakawala ito ng malakas na alulong na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Hindi kalayuan sa lugar na yon ang kuta nila Kalo. Kaya dali-dali itong umuwi upang maganda ng mga kagamitan. Anong nangyari, Kalo? Bakit dala mo yung samurai? Saan ka punta? Tanong ni Nato. Dumito ka lang, may gagawin ako. At alam kong hindi mo kakayaning makita yon. Wika ni Kalo. Hindi na nagawang magsalita pa ni Nato dahil ramdam nito ang matinding galit sa boses ng pinsan. Pinagbasdan nitong maglakad ang binata. Nanlaki ang mga mata ni Nato dahil naaaninag nito ang imahe ng malaking nilalang na nakabalot sa katawan ng binata. Ang nakikita mo, Nato, hindi ilusyon. Yan ang gabay ni Kalo. Ang puting kalabaw na tinatawag yang Brago. Isa itong balaw na may kakaibang kulay. Wika namang segundo. Gusto kong makita kung paano magwala si Kalo. Maaari ba akong sumama sa kanya? Tanong ni Nato.
Minsan ko nang nakitang magwala ang aking ama gamit ang kaparehong kakayahan at masasabi kong hindi gawa ng tawang nangyari. Nasa iyo na to kung kakayanin ng sikmura mo ang mga makikita mo. Wika ni Mang Segundo, sabay pasok sa kanyang silid. Dali-daling sumunod si Nato sa pinsan hanggang sa marating nito ang tahanan nila Doming. Nag-aantay ito sa bakuran kasama ang ilan pang malalakas na aswang. Sa pagkakataong ito, hindi tayo magkaaway. Isang beses ko lang tong gagawin. Matapos ay babalik tayo sa dati. Wika ni Doming. Bahala ka kung anong gusto mong mangyari. Wala akong pakialam sa gagawin mo pagkatapos nito. Huwag ka lang haharang sa daan ko. Tugon ni Kalo. Nakamasid lang si Nato mula sa malayo habang pinapaligiran ang napakaraming aswang. Isa-isang nagsipag-alisa ng mga ito. Samantalang si Doming at Kalo naman tumakbo papasok sa agubatan. Mabilis na sumunod si Nato. Halos hindi ito makahabol sa dalawang nilalang. Napakabilis kumilos ni Kalo. Nakikipagsabayan dito si Doming. Ilang sandali pa ay narating ng mga ito ang malaking kuta. Dati itong paaralan sa gitna ng isang bayan. Parang mawawasak ang baga ni Nato sa paghabol sa kanyang hininga. Laking pasasalamat nito. Sa wakas ay huminto na si Kalo at Doming. Ang mga walang iya, tignan mo. May gana pa silang magsaya. Sulitin yung mga oras na to. Ito na ang huling beses na makakatikim kayo ng kaligayahan. Patuloy na pinagmasdan ni Kalo ang kayupang ginagawa ng mga dayuhan. Ginagahasa ng mga ito ang babaeng nauhuli. Habang umiinom ng alak, pinapaso ng sigarilyo ang maselang bahagi ng katawan at ang ilan ay unti-unting binabalatan ng buhay. Inipon ni Kalo ang galit sa kanyang dibdib dahil alam niyang ito ang lalong nagpapalakas sa gabay na si Drago. Ganyan nga, Kalo. Sige pa, magalit ka pa. Ipapatigim natin sa mga ito ang bagsik natin. Ipaparamdam natin sa kanila ang takot na hindi nila makakalimutan habang sila ay nabubuhay. Wika ni Drago. Sangayon ako sa sinabi mo, puting kalabaw. Ipakita natin sa kanila ang bagsik ng mga nilalang na naninirahan sa lupaing ito. Tugon ni Doming. Nagpakawala ito ng malakas na alulong. Isa-isang nagsipagsugod ang mga kapwa nito aswang. Hindi man lang nakaramdam ang mga kalaban dahil abala ang mga ito sa kayupang ginagawa nila sa mga pihag. Kahit nagsisigawan na ang mga nagbabantay, nilalapa na ito ng mga aswang. Kinuha ni Kalo ang pagkakataon upang makapasok sa kuta gamit ang dalawang espada ng mga hapon. Pinagtataga nito ang bawat madadaanang sundalo. Kitang-kita ni Nato ang balasik ni Kalo. Halos hindi na nito makilala ang pinsan. Animoy isang demonyong may hawak na dalawang matatalas na karet. Idagdag mo pa ang imahe ng gabay na nakatayo sa kanyang likuran na may hawak na malaking maso sa magkabilang kamay. Walang awa nitong pinaghahampas ang mga gusaling madadaanan. Kahit anong gawin ng mga kalaban, wala silang panama. Hindi tinatabla ng bala ang katawan ng binata. At ang nakakatakot pa, maging ang bala ng kanyon, hinahati niya lang sa gitna. Mukhang naaaliw ka sa ginagawa natin. Masarap sa pakiramdam ang ganitong laban na ilalabas mo ang lahat ng galit. Wika ni Doming habang sakal-sakal ang isang sundalo. Kulang pa. Hindi pa ako tapos.
Tugon ni Kalo. Nanlaki ang mga mata ni Doming nang makitang nagbabaga ang mga mata ng binata. Nakangiti ito ng nakakaloko. Sa isip-isip ng aswang, unti-unti nang nilalamon ng kadiliman ang katauhan ng binata. Bagyang nakaramdam ng takot si Doming. Hindi nito akalaing ganon ang mangyayari. Bagya itong lumayo sa kinaroroonan ng binata dahil sa napakabigat na enerhiyang inilalabas nito. Sa sobrang bigat, nawawalan ng malay ang pangkaraniwang taong nalalapit sa kanya. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong takot. Anong uri ng nilalang kakalo? Tanong ni Doming sa sarili. Patuloy sa pagwawala ang binata hanggang sa hindi na malayan na wasak na ang kuta. Marahang huminahon si Kalo. Isinilid ang 2 sandata sa pag-aakalang tapos na ang laban. Nilapitan ni Nato ang pinsan. Laking gulat nito nang bigla siyang tumalsik. Lumayo ka sa akin, Nato. Hindi ko kontrolado ang sarili ko. Wika ni Kalo habang nakatingin sa pinsan. Nanlaki ang mga mata ni Nato. Biglang nag-iba ang itsura ni Kalo. Unti-unting lumalaki ang katawan. Tumutubo ang malalaking sungay ng kalabaw sa kanyang ulo. Umalis ka na dito, tao. Hindi na siya ang pinsan mo. Tuluyan ang nasakop ng balaw ang kanyang katauhan. Wika ng aswang. Naglakad ito palayo kay Kalo. Sinundan naman ito ni Nato at Doming. Bawat madaanan ng binata ay namamatay. Maging ang mga puno ay tila dinaanan ng napakainit na bagay. Natutupok ang mga dahon. Nawawasak ang buong lugar. Ito na ang sinasabi sa akin ni Tio Segundo. Ang totoong anyo ng puting kalabaw. Isang elementong nagmula sa impyerno. Wika ni Nato. Pasalamat tayo dahil nasa panig natin ang nilalang na yan. Huwag kang mag-alala. Alam kong nariyan pa rin ang pinsan mo sa kaloob-looban ng nilalang. Hayaan mo lang na tuluyang humupa ang galit niya. Babalik din siya sa dati. Pag-uusap ng dalawa habang patuloy na pinagmamasdan ang pagwawala ni Kalo. Laking gulat ng dalawa. Biglang tumakbo palayo si Kalo. Nako, mukhang isusunod niya ang kampo sa kabilang bayan. Bilisan mo na to. Kailangan nating sundan ang pinsan mo. Wika ni Doming. Nagsunura na ang mga aswang. Pagdating sa kabilang kampo, ganon din ang ginawa ng binata. Walang pagdadalawang isip na winasak ang buong paligid. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong gumante ang mga kalaban. Maging ang mga kagamitang pandigma ng mga ito. Nawasak din. Hindi makapaniwala si Doming sa mga nakikita. Ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong karumal-dumal na pagpatay. Kahit isa kong aswang, parang nababaliktad ang sikmura ko sa ginagawa ng pinsan mo. Muling wika ni Doming. Nakatulala lang si Nato habang pinagmamasdan ang mga katawan ng sundalong Hapon. Nagliliparan ang mga ito. Nahati sa 2. Ang ilan ay nadudurog pa kapag natatapakan ng binata. Ilang sandali pa ay tuluyan ng naubos ang lahat ng mga kalaban. 2 kampo ang sunod-sunod na sinalakay at pinatumba ng binata sa loob lamang ng isang gabi. Dahil sa sobrang pagod, nawalan ito ng malay. Biglang bumagsak ang katawan ni Kalo. Mabilis namang tumakbo si Doming upang buhatin ito palayo sa lugar. Dinala ng aswang ang walang malay na binata sa kanyang tahanan. Ipinatawag din ito si Mang Segundo upang malaman ang kaganapan. Halos 2 araw na natiling tulog si Kalo.
Paggising nito, ang unang tinanong ng binata. May karne ba kayo dito? May karne ba ng baka, Doming? Nagugutom ako eh. Wika ni Kalo. Ibang klase ka talaga. Tignan mo nga ang sarili mo, punong-puno ka ng sugat at pasa. Pagkain pa talaga ang unang pumasok sa utak mo. Tugon ni Doming. Inilapag ang isang buong binti ng baka sa harapan ni Kalo. Habang kumakain, pinaliwanag ni Nato ang lahat ng kaganapan. Napapangiti na lang si Kalo dahil tandang-tanda niya ang lahat ng ginawa. Alam ko kung anong nangyari, Nato, at masaya ako. Dahil nagawa ko may pagiganti ang mga kababayan natin na inapin ng mga dayuhan. Siguradong hindi nila makakalimutan ang ginawa ko. Wika ni Kalo. Dahil sa nangyari, paniguradong kakatakutan ng mga Hapon ng kabundukang ito o maaaring kabaliktaran ng mangyari. Pwede silang magpadala ng mga eroplano para bombahin tayo. Wika namang segundo. Panahon na para ilikas sa mga tao mula sa kuta, Tay. Hindi na tayo maaaring magtagal sa lugar na to. Babawi lang ako ng lakas. Sisimulan natin ang paglikas. Wika ng binata. Bagay na sinang-ayunan ni Mang Segundo at ng iba pa. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang lumikas ang mga kasama ni Kalo. Bumaba ng bundok ang mga ito at nanirahan sa syudad. Hindi nga nagkamali si Mang Segundo. Ilang araw lamang matapos silang umalis sa kabundukan, binomba nga ng Hapon ang lugar. Nakakalungkot mang isipin pero wala na tayong magagawa. Mabuti na lang, ligtas ang ating mga kasama. Wika ni Mang Segundo. Laking gulat nito nang biglang pumasok sa tolda si Doming. Sa pagkakataong ito, ako naman ang hihingi ng tulong. Kinuha ng mga sundalo ang aking anak. Nangyari ito nang ilikas ko ang ilan sa aking mga kasama. Wika ni Doming habang hinahabol ang hininga. Hindi mo na kailangan magdalawang salita. Pero wag mong isipin na gagawin ko ito bilang kaibigan. Aswang ka pa din at pagkain ang tingin mo sa mga tao. Tugon ni Kalo. Matapos ang pag-uusap, muling lumakad ang dalawa sa pamamagitan ng malakas sa pang-amoy ni Doming. Nagawa nilang matunton ang kinaroroonan ng pamilya ng aswang. Hindi makapaniwala si Kalo na kapwa Pilipino ang may kagagawan ng pandurukot sa mag-ina ni Doming. Ito yung mga sundalong pinapakain ni Tatang Marcel. Tinulungan kayo ng tiyuhin ko dahil naniniwala siyang mabuti ang hangarin nyo. Pero ano tong ginagawa nyo? Wala kayong pinagkaiba sa mga dayuhan. Sabihin nyo nga sa akin, anong dahilan nyo? Tanong ni Kalo. Gusto lang naming manalo sa laban. Kailangan namin ng tulong nyo. At alam kong hindi kayo papayag kung wala kaming panghawakan sa inyo. Wika ni Bencio. Mga walang ya talaga kayo. Idadamay niyo pa ang walang muwang. Tugon ni Doming. Pakawalan mo ang sanggol at ang ina kung ayaw mong ako mismo ang umubos sa inyo. Wika ni Kalo. Wala ka sa lugar para magbigay ng utos sa akin. Nakakalimutan mo bang... Bigla siyang sinakal ni Doming. Habang si Kalo naman, pinangsangga ang katawan sa mag-ina upang hindi ito tamaan ng bala. Nang humupa ang putukan, dali-daling sinugod ni Kalo ang mga sundalo. Pinaghampas ang mga ito sa lupa. Tanging si Bencio lang ang natitira. Nagmakaawa ito na wag patayin, ngunit hindi nakinig si Doming. Hinayaan lang ni Kalo ang aswang na patayin ng sundalo. Matapos ang kaganapang iyon, nagpasya si Doming na lumayo sa lugar, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang pamilya.
Samantalang sina Kalu naman, itinuloy ang kanilang gawain hanggang sa taong 1946. Tuluyang nagtapos ang pananakop ng mga Hapon. Unti-unting bumangon ang bansa mula sa pagkakalugmok at pagkawasak na dulot ng digmaan. Kasabay ng paghupa ng karahasan, parang bula na nawala si Kalu. Naiwan naman si Nanato at ang ilan sa mga kaanak. Hindi alam ng mga ito kung saan nagpunta ang binata. May nakapagsabi na bumalik ito sa kabundukan, ngunit walang nangahas na pumasok sa lugar. Dahil sa mga minang iniwan ng mga Hapon, may ilang sumubok na hanapin si Kalu, ngunit nasawi ang mga ito. Sa paglipas ng mga taon, wala nang narinig na kwento tungkol kay Kalu, maliban na lang sa mga kwentong tungkol sa kanya mula sa malalapit na kamag-anak. Nagsilbing alamat si Kalu sa mga tao sa lugar na yun. Sa katunayan, naging inspirasyon ng ilang pelikula ang kwento ng buhay ni Kalu. Ngunit habang tumatagal, nakakalimutan ng lahat ang totoong pangyayari. Hanggang sa kasalukuyan, halos wala nang nakakaalala sa ginawa nito. Pinili ng pamilya ni Nato na itago ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa binata para mapangalagaan ng kasaysayan at kabayanihang ipinakita nito. Kung papakinggan ang kwento ni Nato, kung paano nito kwento ang mga pangyayari, iisipin mong mula ito sa isang pelikula. Ngunit may ilang pang mga tao ang makakapagpatunay sa pangyayari na siyang naging dahilan kung bakit nakarating sa atin ang kwento at nagkaroon ng pagkakataon na mailathala. Nung una ay ayaw pang pumayag ng mga kaanak ni Kalu. Ngunit kalaunan, nakuha ng ating manunulat ang kanilang pahintulot sa kondisyong itatago ang totoong pangalan ng mababanggit na karakter. Hindi biro ang pinagdaanan ng ating manunulat. Makuha lamang ang detalye ng buong kwento. Ngunit wala itong panghihinayang dahil alam niyang naging bahagi ito ng ating kasaysayan nung panahong bumangon ng bansa mula sa pagkakalugmok at pananakop ng mga dayuhan. Ang panahon ng Hapon ang pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating bansa dahil dito nakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino mula sa lahat ng aspeto ng buhay, maging ang mga elementong hindi natin akalaing nabubuhay. At sa bahagi naman nila Doming, pinili nitong mamuhay sa tahimik at malayong lugar. Walang sino man ang nakakakilala sa kanila at nakakaalam ng totoong pagkatao. Sa wakas ay natupad ang pangarap nito na mamuhay ng normal at walang kinakatakutan. Sumainyo ang kwento na naging bahagi ng kasaysayan. Ang kwento ni Kalu at ang gabay na puting kalabaw. Opinyon para sa kwento mga kabayan. Ako para sa akin sobrang naging interesado ko habang ninanarate ko yung istorya. Kasi hindi lang siya simpleng kababalaghan, ano? May natututunan tayo patungkol sa mga nakaraang nangyari. Kung paano tayo nilapastangan at kung paanong nahihirapan ang mga Pilipino sa kamay ng mga mananakop. Inilalagay ko yung sarili ko dun sa sitwasyon ng mga nahihirapan. Parang sobrang hirap mamuhay nung panahon nila, no? Isipin nyo, kailangan nating magtago sa bundok para lamang mamuhay or para lamang mabuhay. Tapos nandun pa yung banta na sa araw-araw na buhay natin, matatakot ka na matulog, tatakot ka na maglakad kasi anumang oras pwede kang mamatay eh. Kumaga mas na-appreciate ko yung kalayaan na meron tayo ngayon at malaki yung pasasalamat ko syempre sa mga bayani natin na lumaban para tayo'y magkaroon ng kalayaan. Nagpapasalamat din ako sa mga bayani na kagaya ni Kalu at ang marami pang mga Filipino na lumaban sa mga mananakop na hindi na ilagay sa libro, na hindi nabanggit sa ating kasaysayan. Ito'y nanatiling lihim sa bawat pamilya na namumuhay sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Mapalad lang yung channel natin kasi nabibigyan tayo ng pagkakataon na
ibahagi nila yung mga kwento na hindi na natin alam, na hindi na naisulat sa libro. Ito yung mga kwento ng bayani na lumaban ng palihim, hindi na isulat pero ipinaglaban nila ang bayan dahil nakita nila yung hirap at karasan na ginagawa sa ating mga Pilipino. Naway kunan nyo ng inspirasyon ng kwento mga kabayan at sana marami kayo natutunan sa kwento natin. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe dito sa channel. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Paalam.